Mga kababayan, isang mapagpalang hapon at umaga sa inyong lahat. Muling pagbabalik ay din na 28 ano. Medyo matagal na rin tayo mga kababayan. Hindi nakapag-usap o hindi nakapag-vlog ano dahil gawain na meron lang konting mga problema ano. So yun lang sa mga sulit mga BBM, sulit mga supporter po ni ID na 28 Ayan. Isang mapagpalang umaga ulit sa inyo mga kababayan. At ito, meron lang tayong pag-uusapan ano. Patungkol dito mga kababayan, dito sa siguro naman yung iba dito na nanonood ay kumbaga alam na nila ito mga kababayan na meron na namang ibinaba o talagang 20 pesos mababang presyo po ng bigas mga kababayan ng ating presidente Bongbong Marcos Jr. ano. Doon sa mga sulit na sumusuporta kay BBM, alam nila 'yan. Kumbaga ah kumbaga nasundan nila mga kababayan kung ano yung hakbang ginagawa ni BBM, 'di ba? Ganun 'yun. Hindi katulad dun sa mga biglaan na lang sausaw, ganyan, hindi nila inaalam yung buong katotohanan kung ito ba ay totoo na meron bang project si BBM na ganito, no? So, ang mas maganda talaga mga kababayan is alamin natin yung buong katotohanan bago natin husgahan ang presidente, no? So, ito, balik tayo dun sa 20 pesos na bigas. So, ito mga kababayan, ano? Kumbaga inutos ni BBM na ibaba ang presyo ng bigas at nagkaroon naman ng 20 pesos. Hindi lang gano'n kabilis yung proseso pero meron at meron talaga mga kabayan ano, inumpisahan sa bandang Mindanao, ganyan. So ngayon ay nasa Pampanga na po mga kababayan. So ito yung patunay no sa may Lubao, Pampanga. So please pa-comment dito kung may mga viewers tayo o nakapalo sa atin ng mga taga Pampanga mga kabayan or sa Mindanao o kung saan man umabot itong mababang presyo ng bigas mga kabayan ano. So ito yun. So hindi masyado ano, medyo malakas. Wait lang malakas sa ating ilaw ng cellphone ko mga kababayan. Yan, 20 pesos ng bigas. So napakalaking tulong talaga ng mga kababayan. Isipin mo, tayo ay makakabili ng ganung presyo, di ba? Na napakamura lang. So may iba naman tayong mga kababayan, ano? At alam nyo, si President Bongbong Marcos, mga kababayan, ay meron na rin siyang isang napaka-good news naman to, mga kababayan, para sa mga estudyante natin, ano? Ah, kumbaga, meron mga classroom o mga school na nagkaroon ng internet, o, di ba? E di, napakalaking tulong yun sa mga estudyante dahil kung kailangan nila mag-research, maghanap na o kumbaga maghanap na sila ng pwesto na kumbaga doon sila mag-standby at gamitin nila yung cellphone para makapag-research sila makakonect doon sa wifi, di ba? So napakadali yun mga kabayan sa mga estudyante natin. Online connectivity is not a perk or privilege with a price tag, but rather a universal right for everyone, especially school children, should enjoy at cost or for free. O, di ba? Free. So ito mga kababayan, ano? Meron pang nagsalita dito ng estudyante. Ito. Mga activities or may mga lessons na hindi po ako masyadong maintindihan. So, kapag halimbawa po may break time kami or may free time, ginagamit ko po yung internet especially para ma-access po yung mga learning materials po namin. Like, So yun mga kababayan, di ba? Napakalaking tulong talaga yun sa mga estudyante natin na magamit nila yung free wifi, free internet sa kanilang school. So hindi naman kumbaga hindi naman lahat ng school mga kababayan ay nalalagyan ano. Kasi hindi pa naman masyadong kaya kasi nasa ano pa naman kumbaga inuumpisaan pa po ng presidente. Pero pasalamat tayo nang sa ganun ay meron mga ganung project ang presidente na mapadali yung gagawin ng mga estudyante, teacher o ano pa man kung ano man yung gagawin sa school mga kababayan mapadali sa pamamagitan ng internet. So, malamang sa malamang, meron naman mag-comment dito sa ating vlog na ganito, wala naman na ginagawa o ginawa yung presidente na yan. Yes, malamang yun ang akala nyo na walang ginawa ang presidente kasi kumbaga isang ano lang kayo, isang nood lang sa mga proyekto o mga videos, di ba? Doon sa mga solid na sumusuporta sa BBM, naniniwala sa BBM, alam na alam nila mga kababayan na ang presidente talaga ay merong ginawa. At
Kita niyo naman, si BBM ang nagbulgar mga kababayan dito sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Eh, hindi, yung mga, pwede diretsuhin na natin mga kababayan, yung mga DDS, kita niyo naman, halos araw-araw nagsasagawa sila ng rally na patalsikin itong presidente. Pero alam niyo, bilang na bilang sila mga kababayan. Parang wala ring patutunguhan yung ginagawa nilang rally. Kasi napaka-konti nila, di ba? Hindi sila napapagod mga kabayan. Yan ang problema sa kanila eh. Panay batikos nila sa presidente, hindi ba nila na-appreciate yung ginagawa ng presidente? Di ba minsan nagkakaroon ng libreng sakay diyan sa may LRT, MRT. Eh di napakalaking ano na yun. Napakalaking bagay na mga kababayan o napakalaking bagay para sa atin yun. Isipin mo, may libreng sakay, di ba? Tapos hindi ka na lalabas ng pera kasi nandiyan na yung mga libre. So ganun po mga kababayan ang presidente. Alam niyo mga kababayan, siguro alam naman natin na itong ginagawa nila, ito sa mga kabilang grupo, ginagawa nila upang ibagsak ang presidente. Ay hindi naman yan magtatagumpay mga kababayan. Kasi isipin niyo, kung bababa ang presidente, sino papalit sa kanya? Sino ba yung matino na nakikita natin diyan na papalit mga kababayan? Di ba wala? Hindi naman pwede na biglang aakyat yung pangalawang o yung vice presidente mga kababayan eh. Kasi alam naman natin sa bawat interview, 'di ba? Napapanood naman natin kung ano yung mga kasagutan. Itong problema nga hindi niya masagot-sagot yung mga katanungan sa kanya mga kababayan ay kumbaga iniiwasan niya yung katanungan ng taong bayan, 'di ba? Imbis na harapin, hindi niya sasagutin kasi iba-iba yung mga sinasagot mga kababayan. Hindi ko alam sa mga na to, bakit hindi nila maisip yun, itong mga sumusuporta doon sa vice presidente. Bakit ganun? Ganun yung kanilang pag-iisip mga kababayan. Hindi ba nila naisip na kapag yun ang umupo, paano ng bansang Pilipinas? Sa bagay, hindi nila maisip yung mga kababayan kasi talagang na-brainwash na talaga sila, no? Ayan. So, maraming salamat sa lahat ng sulit na sumusuporta sa administrasyon. Kaya naman natin na sinusuportahan ng presidente mga kabayan. Siya yung binoto ng taong bayan, eh, 'di ba? Napaka-solid eh. Siya yung binoto ng taong bayan. Siya yung dapat natin suportahan kasi siya yung leader ng ating bansang Pilipinas. Ganun lang yung ka-basic mga kabayan. Ayan. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga hindi pa po nakapalo, like and share and subscribe. Sa umabot dito, please comment po kung asan na area kayo, saan kayo banda, saan kayo nakatira. Nang sa ganun ay malaman ko kung taga saan yung mga viewers mo natin. ID na 28, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood.